Scarborough Shoal o Panatag Island. Pero sa mga nakalipas na araw, ito ang naging dahilan ng kauna-unahang standoff sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Paano nga ba masusolusyonan ang dekada ng hidwaan? Ang Scarborough Shoal o Panatag Island, tuldok lang kung tutuusin mula sa malawak na karagatan. Kapiraso mga bato sa West Philippine Sea. Pero ang tuldok sa laut na ito rin ang naging sanhi ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. That if the Philippines is challenged, we are prepared to secure our sovereignty. 中国的有关部门已经派出了政府的公务船，前往黄岩岛海域。目前呢，中方的渔船和渔民是安全的。我想重申呢，黄岩岛是中国的固有的领土，中方对黄岩岛拥有无可争辩的主权。 Noong isang linggo na mataan ng Philippine Navy ang 8 Chinese fishing vessels sa Scarborough Shoal na may lulang toneladang endangered marine species gaya ng coral, giant clams at mga pating. Bago makumpiska ang iligal na kargamento, dumating ang 2 Chinese maritime surveillance vessel at pumagitna sa barko ng Philippine Navy at 8 Chinese fishing vessel. Kaya ang matagal ng tensyon sa Scarborough Shoal na uwi sa standoff. The 2 Chinese maritime surveillance vessels established contact with Gregorio del Pilar, utilizing the marine band frequency, and advised Gregorio del Pilar to leave the area. In response, the captain of Gregorio del Pilar also advised the Chinese maritime surveillance vessels that the area is not part of Chinese territory. May tuturing mang isang makapangyarihang bansa ang binabangga ng Pilipinas, hindi raw tayo aatras dahil na rin sa tibay ng pinanghahawakan nating basihan. Sang-ayon na rin sa United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS, pasok sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Scarborough. May layo lang kasi na 124 nautical miles mula sa probinsya ng Zambales ang Scarborough. Sinasabi nga ng DFA na sovereign rights na yung Scarborough Shoal is part of the exclusive economic zone of the Philippines. Ano? Ngayon, sa Law of the Sea kasi, yung ibig sabihin ng EEZ is the area is not exactly part of Philippine territory. No? But the Philippines has exclusive right to utilize the living and non-living resources found in the area. Ayon sa UP Marine Science Institute, hindi matatawaran ang likas na yaman sa bahaging ito ng karagatan. Parang it's an oasis in a desert. Kaya yung Scarborough Shoal is really very rich. Madaming uri ng mga halaman sa dagat at hayop sa dagat doon sa mga rocks along the Scarborough Shoals. 150 square kilometers o halos kasinlaki ng Quezon City ang lawak ng shoal. Tinatayang halos 6,000 toneladang isda naman o katumbas ng 8 ulit na dami ng ibinabagsak na isda sa Navotas Fish Port kada araw ang naninirahan dito. Dito rin makikita ang iba't ibang uri ng corals at mga endangered giant clams o taklobo. Mangingisdang Sinonong halos 20 taon nang lumalaot sa Scarborough o Carlboro kung tawagin nila. Ayon sa kanya, hindi raw sila nawawala ng kasabayang mga mangingisdang galing sa ibang bansa. Niyalasan nila yung mga isdang malaki. Kaya lang yung gamit nila ay lambat. Yung mga panlason na sa bahura. Pero kadalasan, hindi lang daw isda ang hinuhuli ng mga dayuhan. Taklobo, yung mga gandang klaseng isda, kinukuha nila. Saka tumitira sila ng mga coral. Anong tinitira? Inaahon nila. But because it's a somewhat isolated shoal,
there's a danger that if you take too much, that will take a very, very long time for the populations to recover. Or there's a possibility that they will come locally extinct. Hindi na babalik doon. Layunin ng Pilipinas na may pagtanggol ang ating teritoryo laban sa sinong umabuso rito. Pero sa kabila ng malinaw na karapatan ng Pilipinas sa Scarborough, tila nagpatuloy naman daw sa paggawa ng provocative acts ang China. Sa gitna ng negosasyon ng China at Pilipinas, noong Biyernes ay biglang umalis ang 8 Chinese fishing vessel, bit-bit ang iligal na kargamento. Pumayag na ang Pilipinas na makaalis ang mga fishing vessel sa kondisyong iiwanan ang mga nasabat na endangered species. Hinaras rin daw ng Chinese vessel ang NY Sarangani, isang Philippine-registered boat na gumagawa ng archaeological research sa Scarborough. Kailan nila sinimulang harasin yung Sarangani? I think it happened, it was either Friday afternoon or Saturday. Yes. Tapos sir, wala naman tayong ginawang protesta doon. We just raised it to Ambassador Ma. Yes, because we are on a negotiation. But the harassment only meant pinapaalis. Pinapaalis, they were calling through radio contact. Through radio contact. Umalis naman sir yung Sarangani. The Sarangani is still there. Ayon naman kay Attorney Romel Bagares ng Center for International Law, maaaring magsampa ng kaso ang Pilipinas sa UN International Tribunal on the Law of the Sea o ITLO. Kailangan talaga magsampa tayo ng kaso. Kung naging partido ka sa UNCLOS, tinatanggap mo yung mga compulsory dispute settlement mechanisms doon. Subject to certain exceptions. Kasi yung compulsory dispute mechanisms sa UNCLOS, binding and final yun eh. Kapag kasi sinabi na natalo ka dyan, talo ka talaga at it binds you, Ayaw ng China yon. We have not thought of bringing this yet to the UN or a body under UNCLOS. But why not file a complaint under UNCLOS instead of a long-term solution? Ito na yung gawing solution. This one is, we're talking about a standoff in the here and now, which we believe we have to resolve as soon as possible. We cannot prolong this. That solution that you were thinking will take some time. Yes, we need to resolve this immediately. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin natitinag ang dalawang panig. Stalemate ang taguri ng DFA. Ibig sabihin, walang kumukurap sa dalawang bansa. Pero giit ng political analyst na si Clarita Carlos, pumepwesto man ng China, hindi raw nito magagawang magsimula ng isang shooting war. Walang may gusto ng shooting war. No, ang China tinitindahan tayo niya. I mean, mula sa dulo ng buhok natin hanggang sa kuko natin, puro made in China ang suot natin, di ba? It's not in the interest of China to have us in their bad books, di ba? Interest niya magtinda. They need everyone. Okay? Dami-dami nating uranium. Hindi ba nagtatatag siya ng nuclear plant? Kailangan niya uranium natin. Diba? Ang nakadiscover na tayo ng oil sa Tawi-Tawi. Ang dami nating mga ores na kailangan niya. Gold, iron, bauxite. Madami siyang kailangan sa atin. Marami din tayong kailangan sa kanya, diba? Nagpahayag na rin ang Pangulo na sa diplomatikong paraan pa rin niya gustong masolusyonan ang tensyong ito. Sinasabi naman ng China na let us resolve it through consideration of the international laws that govern such situations. At agree naman sila, kabahagi doon yung UNCLOS, pareho tayo signatory sa UNCLOS. Wala naman siguro makikinabang magkakaroon ng pagdanak ng dahaska dyan. Kanina, nagpahayag na ang DFA na magsasampa na ng kaso sa International Tribunal on the Laws of the Sea ang Pilipinas laban sa China. Walang sino mang nagnanais na mauwi sa isang madugong digmaan ang nangyayaring hidwaan. Sa diplomatikong paraan man magtapos ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, mahalagang may pagtanggol ng Pilipinas ang karapatang matagal na at malinaw na ibinigay sa kanya. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.